Magandang hapon sa ating lahat. Praise the Lord. Bakit ba nasama rito? Matagal kong binubusisi ang salitang abide nung araw pa. Kaya naman mukhang mapipilitan ako na ibigay na yung lihim sa inyong lahat. Na ito ay lihim pero mamaya hindi na ito lihim. Pero pag naibigay yung lihim at ganun pa rin ang yung buhay, Kristiyano, problema mo na yan. No, yan ay isang problema mo. Kasi ang paglago ay napakalaga. Meron din nga mga iba't ibang pamamaraan ng paglago. Merong gustong lumago na hindi makalago. Meron namang lago ng lago, walang lago. No? Meron na mga nakikilago, pero hindi rin lumalago. Meron dalawang problema talaga sa paglago. Mahirap ito pero madali kung willing ka eh. Kaya ako sinasabi ito sa inyo kasi naranasan ko ito sa aking buhay since 1982. So our topic, abide. What is the meaning of this abide? Let's read John 15:7, but before we read, let's bow our head. Nagpapasakop po kami, Panginoon, sa hapon na ito. Ang aming kakayanan ay mahina, pero nariyan ka na malakas, sapat upang dalhin kami sa iyong kalooban. Makita namin ang liwanag ng iyong pagtuturo, maranasan namin ang lalim ng espiritual upang marating namin ang aming destinasyon at matupad ang layunin mo sa amin. Because we believe you are the God of purpose, you are the God who called us to bear much fruit, and our fruit should remain. Thank you for the grace that you've given us and allow us to bear this much fruit. And this conference, we pray your guidance and protection. To God be the glory. In Christ Jesus we pray. Everybody say amen. John 15:7. Let's take a look at this verse. If you abide in me and my words, so there's a lot of word that given us. Abide in you, you shall ask what you will, and it shall be done unto you. Kung ang layunin lang natin, makuha natin yung gusto natin, so therefore we need to abide, mababaw po yun. Napakababaw po nun. But if we want to abide in Him, not because we want to receive something from Him, but because we love Him, malalim po yun. So the word abide, it means, if you abide in me, that's faith in Christ. And my word abide in you, trust in His word. May mga pagkakataon na nakikristo tayo, pero pag tayo ay inuutusan na ng Panginoon ng isang bagay, nawawala yung ating trust. Kaya yung salitang abide, kuminsan, nasa isipan lang natin, wala sa puso. Kaya walang nangyayaring transformation sa buhay ng isang Kristiyano, hindi siya magtagumpay sa kanyang puso. Kasi bakit? Meron siyang problema na dapat niyang intindihin. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Minsan, may binigay akong isang mag-speak. Tapos, master niya na yung, sabihin natin sa 7 last word, nagamit niya na yung word na yon, yung, halimbawa, Father, into your hand I commit my spirit. Kabisado niya na yon. Pagkatapos, ang ibinigay sa kanya ng pastor niya, ito ang gagamitin mo, Father, into thy hand. Hindi yun hindi yun ang kabisado ko yung kabisado. Ito gagamitin mo. Nasaan ang abide doon? Ang isang Kristiyano, kahit yun ang napaghandaan niya, ang tinitignan dito, hindi yung galing niya, yung submission niya, yun, naka-abide siya ron. Kahit napaghandaan niya na long time ago, pagkatapos binago ng leader niya, dun susubukin ang isang bagay sa buhay mo. In other words, pag hindi mo kaya yun, you need to do something surrendering your pride. Yan ay isang malaking obstacle. Now, let's take a look at this. So, abide means faith in Christ, trust in His word. How about if I have faith in Christ, hindi naman ako sumunod sa salita? Alam niyo yung salita ng Panginoon pag may nag-uutos sa inyo na nakatatanda sa inyo o leader ninyo, yun ang pakakaingatan nyo, dapat yun sinusunod.
kahit mahirap. So, paano natin magagawa yung abide means remain, still in faith? No? Kailangan makuha natin yun. Still trusting in His Word whatever happened. Mahirap yun, pero pagka gusto mong makilala ang Lord, magagawa mo yun. Marami tayong mga pangarap sa buhay, pero marami rin tayong pagsubok sa buhay. Pero yung pagsubok na yan, ikaw ba'y magtutuloy, mag-abide? Magtutuloy ka bang manampalataya pa rin? Magtutuloy ka pa rin bang magtiwala sa kanyang salita? 2 Peter 3:18, the Bible said, "But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. And to Him be the glory both now and forever. Amen." So, we need spiritual growth in life. Through Christ, not through our own effort. Merong paglago na pang sarili mo, pero mahirap yon. Pero yung paglago sa pagkakilala sa Panginoon, yun pang isang pinakamagandang buhay na ipamumuhay ng isang Kristiyano. Yung lumalago ka sa biyaya ng ating Diyos at sa pagkakilala sa Kanya. Lagi ko sinasabi, how can you enjoy in the green pasture without knowing the pastor of the green pasture? Paano mo ma-enjoy, paano ka magiging masaya sa sariwang pastulan kung yung mismong head of the pastor na ang ating Panginoon ay hindi mo kilala? Kailangan kilalanin mo siya para magkaroon ka ng... Now, I'd like to use Shadrach, Meshach, and Abednego. Tignan natin kung nag-remain sila. Yung determination nila, lumalabas pag ang isang tao nakakakilala sa iyo. Hindi mo gagawin na isang bagay pag hindi mo kilala ang Diyos. Now, this is the scenario. Walang sasamba, sabi ni King Nebuchadnezzar. You know, sa anumang Diyos at lahat ng makarinig ng trumpet, kinakailangan mag-bow down. So, that's the command. Or else, yuhulog sila sa pugon. Pagbuhay na ang nakataya, doon na magkakaalaman. Tignan natin yung determination nila. Now, this is the story. Gawin natin maiksi. So, lahat nagyuyukuran. Pero meron dong 3 Hebrew children, sina Shadrach, Meshach, and Abednego, na hindi yumukod. Siguro sa karamihan, may nakapansin, meron 3 Hebreo. So, lahi ni Abraham yan, no? Na hindi yumukod. Pagkatapos, in-explain sa kanila, pag hindi kayo lumod, ihagis kayo sa pugon. Tignan natin kung naka-abide sila. Yung faith nila talaga nasa Diyos pa rin. Tignan natin kung may trust pa rin sila sa Panginoon. Tignan nyo yung lalim ng kanilang determinasyon sa Diyos. Di pinatunog, hindi sila yumukod. Sabi nila, hindi man kami iligtas ng aming Diyos sa pugon na yan, hindi pa rin kami. Nakita niyo yung determinasyon? Nakita niyo yung faith, yung trust sa Lord? Ganon yung abide. If you abide in me, have faith in me, and trust in my word, whatever happened, tubig, lulutang ka, apoy, hindi ka masusunog. Yan ang sabi ng Bible. Yung salitang, hindi pa rin kami. Kumbaga, maglilingkod pa rin kami sa totoong Diyos. So, marami sa atin, kung minsan, totoo naman pag na-born again ka, hindi ka naman agad faithful di ba? Sino sa inyo born again, faithful agad? Submissive agad? Yung bang, alam mo, kahapon tinanggap ko si Lord, ang lago ko na ngayon. Oh, ang lago ko na ngayon. Biro mo, walang ganon. Walang ganon. Lahat po tayo, born again, 3, naninigarilyo pa rin 3 buwan na, 4 buwan na, nagmumura pa rin naaway pa rin ng nanay, 3 taon na So, hindi siya nakakalago kasi nga, merong obstacle sa loob niya. Yung salitang remain or abide just only sa kanyang isipan, pero sa puso wala.
Because there is something inside of him, of her. Mahihirapan talaga siya. Kaya kung minsan, pag nagpakilala ang Diyos, meron siyang kakaibang kaparaanan eh. So, sino sa inyo? Wala naman talaga eh. Talagang inaaral muna. Sabi, grow in grace and in the knowledge. So, para maka-abide ka talaga, unti-unti. Meron namang, siguro, sa 1,000, meron isa, 2. Instant. Just only a matter of month nagagawa. Pero kailangan lumago pa rin. Kahit si Adan, hindi naman siya agad malago eh. Yung abiding, no, pakita mo, sabi ng Diyos sa kanya, do not eat or else you will die. So you need to abide that word. Ano siya? Wala siyang kasalanan ha? Like image of God, pero merong command. Do not eat. You can eat all the fruit of the trees inside of this garden, yet not this tree of knowing good and evil, or else you will die. Kailangan mag-abide siya sa word. Magtiwala siya sa Panginoon. Imbis na mag-abide siya sa word, nag-abide siya kay Eva. At si Eva nag-abide sa ahas. So, hindi lahat malago agad. Merong mabilis lumago. Kaya ang word, merong nauuna na nahuli at merong nahuli, huli pa rin. Amen? Ano tingin mo sa sarili mo? Nahuli, na nauna. Meron naman eh. Huli siya, pero magugulat ka na lang, nilakpasan ka niya, manggagawan siya. Kasi depende sa pag-surrender ng buhay. That's the secret. If you do not surrender your life, that's an obstacle agad. Pride. Obstacle na yan ang buhay natin. Yan ay hindrance sa paglago ng isang Kristiyano. Kaya ang advice ng Bible, mas isipin nyo, mas magaling sila kaysa sa inyo. Yun ang pinakamagandang isipan ng isang Kristiyano. So, mukhang naintindihan itong Shadrach, Meshach, Abednego. Meron silang naunawaan. Listen to that word. Ito, susi ito Meron silang naintindihan. Meron silang naunawaan. Kaya nasabi nila, hindi man kami iligtas ng aming Diyos sa pugon na yan. Hindi pa rin kami. Matigas ba ang ulo nila sa tama o matigas ang ulo nila sa mali? Anong tigas ng ulo natin? Dapat sa tama. Maninindigan tayo. Yun ang ibig sabihin nun. Naninindigan sila. How about Abraham? He surrendered all. Everybody say all. Itong si Abraham, lahat ng sukat na ibinigay sa kanya, kung saan siya dinala ng Panginoon, umalis ka sa Ur, napunta ng Haran, umalis ka sa Haran, napunta ng Promised Land. No? Pagkatapos, hindi pa nasiyahan ng Diyos noon, bigay mo sa akin ang iyong anak, surrendering all. Kahit anong gawin ng Diyos sa kanya, sunod lang siya ng sunod. Ano meron si Abraham? Meron siyang naunawaan. Remember that word. And then, meron siyang nilakaran. At siya ay nagpatuloy. Maraming iba nakaunawa, hindi nilalakaran. Maraming iba naunawaan, nilakaran, pero hindi nagpapatuloy. Nag-i-stop over. Pag tinamaan na yung pinakasentro ng ego, stop. So, malaga na mayroon tayong naiintindihan. Abide means what? We are the branches, and He is the vine. The branches must abide to the vine, or else matutuyo siya, sabi ng Bible. How about Job? So, si Job, meron kaya siyang naintindihan? Meron kaya siyang nilakaran? Nagpatuloy kaya siya kahit namatay ang lahat ng kanyang anak? Nalugi siya sa kanyang business? Nabuo yung perseverance niya, yung kanyang endurance? Kaya ang tanong, tatagal ba ako sa pagsubok? Yun yung kuminsan nagpapabitiw sa atin, if you remain in me. Pero pag kami nangailangan na, bibitiw ka ba? No, lalo na yung mga intindihin sa buhay natin na ito. Ako ba ay bibitiw? Dapat ang isang Kristiyano, merong panghila ang diablo yung mga intindihin. Pero alam niyo, pag ginagamit niyo yung Hebrews, look to Jesus. May humihila, pero pag nakatingin ka, hindi kanya kaya.
The Bible said it's very clear. He is the author and the finisher, the perfecter of our faith. Para mag-mature, just look to Him. Do not look around. Paano na yung aking? Ganyan po tayo eh. Paano na yung aking pride? Yung aking mga binuo? Marami sa atin nakakaranas yan. Halimbawa nga, lagi ko in-example, na kasama ka sa mga ang tawag dito, yung sa umpisa, nawawala ka sa lakaran. Yung mga ganon. Lagi ko sinasabi sa inyo, isipin na lang ninyo, siguro hindi kalooban ng Diyos ito na ako'y makasama. Siguro hindi kalooban ng Diyos na ito ang aking topic, ito. Yun yung obedience na sinasabi sa Bible. Pagka ganon ang isipan natin, ibig sabihin, naka-abide po tayo sa Panginoon. So, life-changing benefits of abiding in Christ and in His Word, the Lord always answering our prayer. Tinutugon niya ang ating prayer. Pangalawa, we bear much fruit, bearing fruit. In other words, yung ministry, business, family, your relationship, finances, mag-grow lahat yan. Meron 2 secret na ibibigay ko sa inyo para maintindihan natin ito. Kasi ito yung naiintindihan ko sa Diyos eh. No, pagka hindi mo inintindi ito, so there is a full joy, may pera ka man nawala, kasi bakit naka-abide ka sa Kanya eh. You still have faith in Him. Kaya nga sabi ng Bible, stand firm in your faith. Maging matibay kayo sa inyong pananampalataya. So, tinandaan ko yun. Sabi ko, whatever happened. Makes grow by abiding and fellowshipping with the Lord. Yung intimate relationship po natin, napakahalaga niyan. So, abiding in Christ makes us grow spiritually. Everybody say spiritually. Pag yung consistent, like prayer and fasting, isa yan sa nagpapatotoo na naka-abide ka sa Panginoon. Isa yan sa nagsasabi na ikaw ay nakakabit. Ikaw ang sanga na nakakabit. Kaya lahat ng dagta, substance ng puno, from the root, going to vine, and then i-distribute sa mga branches. And the Bible said, we are the branches. Jesus Christ is the vine. So abiding, remain, it means remain or doing the word, His word. That's abiding. Habang ginagawa mo niyo yung salita ng Diyos, mahirap, masakit. Pero pag pumapasok na sa buhay mo, makikita mo unti-unting lumalabas yung result. Let's use Matthew 6:33. Everybody, let's read all together. 1, 2, ready, go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. There are 2 steps in order to receive our needs in life. But sometimes, hindi natin nagagawa yung 2 steps ito. Number 1, but seek ye first the kingdom of God. The priority. Ang isang naka-abide sa Panginoon, alam niya kung ano ang priority niya. Knowing your priority in life, your focus in life, the kingdom of God. That's your priority. Halimbawa, sabi ko sa apo ko, si Clyde. Kaya lang, wala siya ngayon dito. Lagi ko siyang kinakausap, Clyde, dalhin mo yung mga barkada mo rito. So, ibig sabihin, pinopokus ko sa kanya, this is the kingdom of God. Dalhin mo yung mga barkada mo, unahin mo. Kahit anong busy mo, mag-akay ka ng kaluluwa kasi para sa Panginoon yun. Yung bang magpupus ka ng isang tao para sa Panginoon, priority mo yun. That's the first step. Kanang paa, para marating mo yun. Pero siyempre, hindi naman lahat kanan. Mahirap maglakad ng puro kanan. And yung second step, live in righteousness. It means doing what God's will. That's the second one.
For the kingdom of God and doing His own will. Parang ganito lang yan. Nagkasala siya sa'yo. Ano ang kalooban ng Diyos? Patawarin mo. Yun lang yun. Tanggalin mo na sa isipan mo. Nangailangan siya, tulungan mo sa nakakalam ng paggawa ng mabuti at hindi ginawa, kasalanan sa kanya. So, yung dalawang paa, doing God's will, alam niyo na yun, nasa araw-araw natin buhay yun eh. At bukod sa araw-araw natin buhay, katulad niyan, meron tayong ganitong gathering, sino nag-ano nito, mga leaders natin. O ibig sabihin, sinisik nila yung for God's glory, for God's kingdom. For soul winning, yan ay for the glory of God lahat yan. So, 2 steps. Number 1, knowing the priority of the kingdom of God, for the kingdom of God. Second, live in the righteousness. Righteousness means live a right standing with God. You are standing right with God. Ang tamang matuwid na buhay sa harapan ng Diyos, yung magbigay, magpatawad, umunawa. Yan ang tama na buhay. It means you are abiding in Christ, in His Word. Ito ang problema natin sa 6:32. For after all these things, do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Alam na pala natin ng ating Ama. Alam niya na kailangan natin ng TV, kailangan natin ng cellphone, bahay. Alam niya na yon. Kahit hindi mo madaliin yon. Alam niya kailangan natin trabaho, partner in life. Alam na lahat niya yon. Pero, sabi ng Lord, alam ko yan, pero teka muna, ito ang una mong step. Sabi niya, but seek first my kingdom. Ano ang aking second step, Lord? Di mamuhay ka ng matuwid. Sundin mo kalooban ko. Okay, Lord. And what is the result? And all these things, what? And all these things, what? 1 plus 1, 2 eh. 1 plus 1, 2. Ang linaw po nun. Baka nga hinihingi mo, 10 lang eh. Ang nakaready sa'yo pagka sinunod mo ito eh. 100 eh. Diba? More than what we think, more than what we ask. Because the Spirit of God dwell in us. Pero mo, humihingi ka lang ng bisikleta, binigay sa'yo motor. Humihingi ka lang ng motor, 4 wheels, binigay sa'yo. Diba? Pagkatapos, Mercedes-Benz pa. 5 gulong. May reserve. Iba talaga ang Diyos eh. Minsan, meron pa siyang ganito eh. Lord, halimbawa, crush na crush mo siya. Ayaw mo naman ligawan. Nananalangin yung, matuwid ka ngayon, inuuna mo ang kaharian ng Diyos. Pagkatapos, nag-aakay ka pa ng kaluluwa. Nagtuturo ka pa sa SOL. Tapos nagpapatawad yan, nagkukulang sa'yo, kakainin mo na lang, ibibigay mo pa kay Esther. Yung mga ganung bagay. Susubo mo na lang, penge. Di ba? So, anong mangyayari? So, yung dalawang step, now this is the first step. Ulitin ko, sigurado ito, I'm very sure. Kung noon, madalas akong tumama sa highlight, sigurado tatama kayo dito. Pag sinunod nyo ito, yung dalawang step, aralin ninyo maigi ito. And then the Bible said, sa 34 nakalagay, take therefore no thought for tomorrow. Huwag mo na isipin ng bukas. Basta naglalakad ka ng tama, susundan ka ng pagpapala. Hindi mo hahanapin, hindi mo hahabulin. Kumbaga, ipinaliwanag ng Diyos yan. Meron kang bukirin, inaani mo ito, 8 pilapil pa, kasunod mo na uli yung nag-aararo. Ano ibig sabihin nun? Siksik, pikpik, liglig, at umaapaw. Pero ang requirement nun, be generous. At saka masaya ang puso, ang requirement nun. For tomorrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Dito, tiyak kasama mo ang Diyos. Ulitin ko, sino sa inyong gusto makasama ang Diyos bukas? Pagkasama mo ang Diyos bukas, pagka merong stress,
mayroong mga problema, dahil kasama mo ang Diyos bukas, hindi tatalab sa iyo. Kaya hindi mo iisipin ang problema bukas. Yung problema ang nag-iisip sa iyo. Hindi kanya matas. Do ang problema nandoon, pero nagbabounce. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Para kang may pampamanhid. Hindi mo nararamdaman. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot. Ano ba? Di ako malulungkot. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Teka muna. Paano ko makakasama ang Diyos bukas sa Lunes? Tarbahin mo to ngayong linggo. Hanapin mo, unahin mo, maging priority mo, maging focus mo ang kaharian ng Diyos. Lakaran mo ang kalooban niya ngayon, pagdating mo bukas, andun ang Diyos. Paano mo makakasama ang Diyos sa Martes? Gawin mo uli ng Lunes. Paano mo siya makakasama ng Wednesday? Gawin mo uli ng Martes. Huwag mong puputulin kasi you are abiding in Christ, you believe in Christ. That's the secret. Huwag mong isipin ang bukas. Kasi ang bukas, pag iniwan mo ang Diyos ngayong linggo, hindi mo siya inuna, ikaw lang ang pupunta ng Monday, andun ng stress, anxiety, confusion, doubt, problem. Bubugbugin ka nun. Ulitin natin, linggo, kasama natin ng Diyos. Nag-akaway ako ng kaluluwa. 3 dinala ko rito. Pagkatapos, nagbigay ako ng moral support, nag-counsel ako sa kanya. No, para sa Panginoon lahat yan. Tapos, inaway pa ako nito, pinatawad ko. Yun yung may righteousness, ano? Tapos, hiningaan pa ako, tinulungan ko yun. Halos wala na akong makain. Di bukas. Alam ko, kasama ko bukas ang Diyos kasi may ginagawa ako ngayon. Dito ngayon ako, sa araw ng Lunes, dumating na yung mga problema. Ay, may problema, ganito. Huwag ka lang lilingon. Kasi ang Diyos kasama mo eh. Ang problema, nandoon sa Martes. Makita niyo, naintindihan niyo ibig sabihin? Ang problema nasa Martes, pero umanda ka Martes, kasama ko pa rin ng Diyos yan. Kasi dito, uunahin ko pa rin ng Diyos. But seek first, what? The kingdom of God and His righteousness. It means, sabi sa Tagalog, at higit sa lahat, yung binanggit at higit sa lahat, bigyang halaga ang kaharian ng Diyos. Sa Tagalog, ang tindi. Pero mo higit sa lahat, wala kang ibang uunahin. At higit sa lahat, bigyang halaga. Alin? Yung kaharian ng Diyos. At lakaran ang kanyang kalooban. Kaya umanda ka stress, depression, pag pupunta ko dyan, hindi ka tatalab. Baka naman, Martes tumalab na. Hindi pa rin, kasi uunahin ko ang Diyos. First and the second step ng buhay mo. Huwag mong iiwanan. Bakit ko sinabi yan? Naranasan namin. Walang lingon-lingon, basta nakalook kay Jesus. Maraming ang offer, lagi ko kinukwento sa church. Dahil ito yung patotoo ko. Kaya sabi ko, gumawa kayo ng patotoo ninyo. Gumawa kayo ng mga kakaibang patotoo. Para meron kayong patotoo someday, after 10 years. Kasi yun ang patotoo mo sa buhay mo. Pero kung patotoo mo, knockdown. Alam mo, knockdown ako. Nakaka-bless ka naman, lagi kang knockdown. Para ka submarino, 3 buwan ka nakalubog. 1 linggo ka nakalutang. 4 na buwan ka nakalubog. Diba? Dapat lagi kang lutang para kay Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, lumutang ka na, please. Di malaman kung mag-church o hindi nagbabasa ng Bible, tapos sasabihin niya, no? The Lord will provide. Nagbabasa kang Bible, the Lord will provide. Nag-share ka na, the Lord will provide. Mali. Kahit hindi mo sabihin yan, pag nilalakaran mo yung paa, this is the first step and this is the second step. Pagka ganun ang ginagawa mo, you are dying to self. Dying to self po yun. Kasi laging para sa kanya Not I, but you. It is no longer I, but Him. Dapat ganun tayo. It means you are already surrendering all. Everybody say all. Ito pa. Remember the parable of the sower?
Gustong-gusto ko ito, no? Habang minemeditate ko to, sabi ko, eto pala ang dahilan. No? So, lahat tayo nakikinig, pero hindi lahat tayo nag-abide. Tandaan niyo yan, ha? Lahat kayo ngayon, nakikinig ngayon, every Sunday nakikinig kayo, pero meron din na hindi talaga maka-abide. Ito ang sikreto nila. Umpisa natin. Nalaglag sa daan. Diba? Yan ang sabi ng Bible eh. So, inagaw ng ibon, yung buto. Ito yung ganito ang karya ng Diyos eh. Merong nakinig, hindi niya naintindihan. Inagaw ng dyablo. Ito yung mga taong nakinig, hindi na unawaan. Sarado isip. Pangalawa, nahasik sa mabato. Dahil manipis ang lupa, mababaw, ito yung taong nakaunawa, di nilakaran. Meron palang ganon. Nung dumating yung sikat ng araw, dahil malipis ang lupa, namatay siya. Maring, kasi doon sa description, masaya niyan tinanggap ang Word of God eh. Tuwan-tuwa siya eh. Naintindihan niya, pero hindi niya nilakaran. Pangatlo, matalahib. Nahasik yung bato. Paghagis ng sower, napunta sa matalahib. Makapal ang lupa, ang problema, maraming talahib. Ito yung tao, ito yung puso na ininis. Di ba yung talahib? No, napapaligiran siya ng mga intindihin sa buhay. Nakaunawa, nilakaran, pero hindi nagpatuloy. Iba yun. Nakashoot na sana eh. Pero bakit hindi siya nagpatuloy? Lumaki yung bini, tumaas, walang bunga. Pangapat, mabuting lupa. Ito yung nakaunawa, nilakaran, nagpatuloy. Yun yung naka-abide. And out of 4, only 1. Na ikaw ba'y nasa isa? O nasa pangatlo? O nasa pangalawa? O nasa una? Dapat ang totoong Kristiyano, ito yung nagtiis, nagtiyaga, nagpatuloy. Whatever happened. Lahat ng mga katitisuran, lahat, no? Alam niyo, isang tao sa totoo lang natitiso dahil mahina. Yun lang nakita ko. Sa tagal-tagal kong paglilingkod, sa dami ng taong nakita ko, ang natitisod mahina. Pero ang malakas, lumalaban yan. Tumutulong yan sa sarili niya. Siguro tama siya, hindi ko lang siya maintindihan. Ganun siya, mag-isip. Hindi ko lang siya maintindihan dahil mature siya sa akin. Siguro hindi kalooban ng Diyos na mapunta sa akin ang rep na yan. Alala ko nung nag-uumpisa ako sa ministry, ang tanging kayamanan ko yung isang TV para sa aking mga anak. You know, si John, si Ap, si Rejoice. Nunood sila, maliit lang yung TV na hulugan. No, hinulugan ko yun. Yung mga napamaskuhan ng anak ko, inipong ko. Tapos kumuha ko ng hulugan sa isang kapatiran. Yung pala, hindi hinuhulog. O di, sabi ko, kapatid, tapos na ako sa TV, kukuha naman ako ng rep. Sige po, pastor. Ang galang pa eh. Magalang siya. Hindi hinuhulog yung aking hulog. Pang-down ko sa rep. Tonto ako, may TV na ako. Pinanood ng mga anak ko. Tignan niyo kung paano ang naka-abide. Dumating yung may-ari ng tindahan. Kayo po ba si Ernesto Domingo? Ako nga pa, bakit po? Kukunin ko na po yung TV. Bakit yung kukunin? Naka-down na nga ako ng rep eh. Nalito yung bakit to? Hindi naman nagbabayad yung Hindi kayo nagbabayad. Hindi ako nagbabayad ako. Asa rep na nga ho ako eh. Hindi okay, kunin ko. Kaya sandali lang. Punta ako doon sa maliit kong office. Luhod ako ron. Sabi ko, Panginoon, ano gagawin ko? Nag-iisang kayamanan namin. Hallelujah. Hindi po namin 3 taon, panghulog pa lang. Sabi naman 300 pesos a week. Tapos 3 anak mo, kami 2 mag-asawa. Alternate na nga namin mag-asawa. Ikaw naman. Subo. Ako naman, mamaya ka na.
Hindi naman ganon. God will provide. Pero that's the time ng aming testing ng buhay. Lahat kayo iti-test. Kahit sa maliit na bagay. No? Yung naubusan ka, testing yan eh. Naubusan ka, magwawala ka ba o hindi? Ipi-Facebook mo pa, inubusan ako ng matatakaw. Hindi ka man nahihiya nun? Yun lang hindi mo napagtagumpayan. Tapos sasabihin mo, I'm abide in Christ. Strong in faith. Hindi pwede yun. Sabihin mo na lang, siguro hindi ka looban ng Diyos, ako'y kumain nun. Di tapos ang labanan, hindi ka pa nagkasala. Ang dami ngayon, yung mga, please, pag nasaktan kayo, huwag kayo magpe-Facebook. Huwag niyo ipopost, nakakaya kayo. Nakikita niyo yung ugali ninyo. Bato-bato sa langit, tama, huwag magalit. Yung matabang lupa, nagtitiis yun. Sabihin mo sa katabi mo, naintindihan mo na? Nagtitiis talaga po yun. Asan na ba ako? Lumuhod ako. Lumuhod ako na. Panginoon. Sabi ko, anong gagawin ko, Panginoon? Tapos labas uli ako. Sabi ko, ganito lang gawin natin. Sabi ko, maganda ba yung TV? Siguro mga 4,000 ng TV noon eh. Hulugan pa yun. Ganito na lang. Hati na lang tayo sa talo. Kasi pag binigay siya yung buong TV, akan lahat ang talo. Ano ibig sabihin? Babayaran ko yung bigyan mo ko ng kalahati. Siya na yung TV. Sabi ko, kahit talo na ako sa pandown sa rep, kasi fully paid ako dyan eh. Kasi mahal ko yung miyembro. No, sabi ko sa kanya, meron akong ginamit, sabi ko, mas mahal ko itong miyembro kaysa sa TV. Sabi ko, kasi nung nagpe-pray ako, sabi ng Panginoon sa akin, forgive, tiis, tiyaga. Yes, Lord. Tapos yung dumating sa akin, hati na lang tayo, sabi ko. Kasi sabi niya, ipakukulong niya yung ahente niya na miyembro. Pero ano yun, membrohan lang. Kasi hindi talaga doon yun. Napunta lang doon. Dayo. Pati nga yung titulo ng isang kapatiran, ginano niya eh. So talagang siya, hustler, scammer, yung sa salita ngayon. Hati na lang tayo. Sabi nyo, sige, hati tayo. Ang mabigat noon, siguro kung andun kayo, nakita niyo inilalabas ang TV, ano pakiramdam niyo? Baka bayaran niyo, di ba? Buti lang, wala kayo dun eh. Yung isang miyembro ko umiiyak. Nung nakita niya, inilalabas yung TV. Tapos yung mga anak ko nakatingin ganyan, no? Buti na, wala doon yung aking pastoral care. Kundi, hay! Huwag mo lalabas yan! Di ba? So, through prayer, nanalangin ako sa Panginoon. Bisig yung unang sasakyan natin, assemble, niloko ko nung, yung dyan, yung shop yan, yung pagawaan. Talagang niyari ako noon, 80,000 yung hawak ko, may nagbigay sa akin na 80,000. Sabi niya, Bishop, Pastor, anong kailangan mo sa ministry? Sabi ko, sasakyan. Sabi niya, mahal lang maintenance. Kahit na, sasakyan. Gusto ko. Kasi, yung farm mo, ako nagpupunta, pamasahe ko. Tapos, asa ibabaw ko ng jeep. Kasi rough road pa yun, sa Palok. Tapos nakasabit ako, para akong Bombay, may payong, may Bible. Tapos nakabarong ako, nakaganon ako doon sa likuran. Kasi puno na sila eh, nakaganon ako. Sabi ko, masaya naman ako noon. Tapos sabihin mo ako ano kailangan ko. Di sabi ko, sasakyan. Sabi niya, 2 beses nakita kami. Ano ba, Pastor, after a few months, hihingi ng advice yun. Sabi ko, sasakyan talaga eh. O kukunin mo nila yung aking gasolina crew cab. Assemble din yun. Sabi ko, ako malang gas. Lugi na, talo na naman siya. Iwalay na naman kami. Nag-meet uli kami, after few months, ano, Pastor? Sabi ko, Brad, sasakyan talaga kailangan ko eh. 80,000, call, sabi ko. Binigyan ko 80,000. Sabi ko, call. Uso assemble nun eh. Pina-assemble ko dito sa may 7-Eleven, may shop dyan eh, ng mga sakyan. Niloko ko. Halos 60,000. Yung chassis, meron pala certificate yun, chassis number. Hindi mo mai-register pag wala. Hindi niya binayaran. Ako pa nagbayad.
para makukuha yung certificate. Pagkatapos, dinala niya sa masinag yung aking sasakyan na ina-assemble. Sa madali sita, niload ko na niload sa Panginoon yun. Panginoon, nahihiya ako sa nagbigay nito. 80 mil. Noon, 80 mil, makakabuka na ng sasakyan eh. Alam niyo, pinalagyan ko ng gulong. May natitra pa ako mga 20 mil, pinalagyan ko ng gulong. After 2 days, pagbalik ko, wala yung 4 na gulong. Nakabagsak yung kaha ng ano. Butin lang, sabi nung meron tumulong sa atin din, hindi ko nababagitin ng pangalan. Nagbigay ng panggulong sa akin eh. Tapos meron din ng sabi niya, sige, may pera ka rito. Sabi ko, magkano? 10,000. Ako naisip ko, gulong. Sabi ko. Knockdown, yung gumagawa ng sasakyan ko, ng lalambot. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Iaalis natin ngayong araw na ito ang sasakyan na ito. Bilay ko 4 na gulong, pinakabit ko sa kanya. Biro mo, walang salamin, walang bintana. Tapos ang upuan, yung boysen na... Sabi nung una, tag. Pagdating sa SM, walang preno. Basta wala tayong preno. Sabi ko, nakasan mo loob mo, sabi ko. Sabi ko, hinto yan, in Jesus' name, minto ka. Minto naman. Tapos dito niya ginawa. Another word na buo sa biyaya ng Panginoon. Yun ang nagamit sa church planting. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Bicol, Sambales, nakakarating kami ng Ilocos, yung sasakyan na yun. Nagtiis. Ako po ang driver ng Christ Center, kahit hanggang ngayon. Salamat sa aking mga leaders, binigyan ako ng Haynes, na ngayon na nagdadrive sa akin. Pero kung dito lang, kaya ko na sa Taytay. Nagtiis, nagtiyaga, nagtimpi. Nakaunawa. Ano yung una? Nakaunawa. Ano sunod? Nilakaran. Ano sunod? Nagpatuloy. Maraming nakaunawa, hindi nilakaran. Maraming nakaunawa, nilakaran, hindi nagpatuloy. Sino talaga ang naka-abide? Dapat lahat. So, Christian life is a process. Kaya sabi ng Lord, come, I will testing you. Minsan dadaalisin ka ng Diyos para matuto ka. Meron time na hindi ka matututo kasi nandoon ka sa comfort zone mo. Pag nasa comfort zone ka, halimbawa, kaya ako nagmi-ministeryo, may nagbibigay sa akin si ganito, ang nanay ko sa ganito, nasa abroad ang ate ko, tapos may allowance ako sa ganito. Sabi ng Panginoon, gusto kong matuto ka sa akin. Aalisin ng Diyos lahat yun. Walang ibang matitira kundi siya. Talagang tataas kang ganyan. Yung iba kasi, pag tinitrainan ng Diyos, pag tinanggalan ng suporta, natitisod. Sama talaga nito. Tinanggalan ako ng sustento. Hindi tuloy ako makausad. Hindi mo ba alam, nasa trial ka, nasa testing ka. Sabi ng Bible, study to show thyself approved unto God. It means you need to be tested first. Bago ka pagkatiwalaan na malaki, kailangan maging matapat ka. Dapat hindi ka ngunguwi, hindi ka magmamarmor kahit ikat nila. Basta wag lang makakat doon. Ando doon ang sikreto. Pagka tinulungan ka ng iba, mapalad sila kasi ibibless naman sila ng Diyos. Pero darating ang time, tatanggalin lahat yan. Yung bang pag sumandal ka, masakit, kaliwa, kanan, harap, pero tumingala ka. Sabi ng Panginoon, andito ako anak. Marami kumisan, hindi mo maintindihan na tinatanggal ng Diyos yun. I give you an example. Naglakad si Jesus sa tubig. Nagpakain siya ng 5,000. Umakyat siya sa bundok, nanalangin siya. Yung mga tao nandoon, yung mga lagad-lagantay sa bangka. Umihip ang hangin, dinala sila doon sa lawa. Kasi kung nandoon lang sila, comfort zone nila yun eh. Tinakbo sila doon. Ang alam nila, nagpe-pray si Jesus sa mountain, hindi nila alam, nakakalakad si Jesus sa tubig. Pambihirang tao yan. Saka ka nakakita ng tao naglalakad sa tubig. Kaya ibang klaseng tao ang ating Panginoon. Ito na, tignan nyo Gusto ni Jesus, matuto tayo. Pero dapat may gagawin ka. Dinala sila doon sa malayo sa comfort zone, pero comfort zone pa rin ang bangka. Nagulat sila, sabi nila, multo. Sabi ni Jesus, ako nga ito. So, tinitigan ni Pedro, out of 12,
Only one can walk on water. Sabi ni Pedro, kung talagang ikaw yan, paparianin mo ako. Oh, kita nyo, out of 12, kung sino yung talagang gusto makilala si Jesus. Sabi niya, come. Now, this is the testing of faith. Come. Nung inakbang yung isang paa, nagkaroon ng support, bawat apakan niya, nagkaroon ng support. Tumitigas yung bawat apakan niya. So, yung nagawa ni Jesus, nagawa ni Pedro. Pero hindi nagawa ng 11. So, apak siya. Ang problema, nung dumating na yung ugong sa likod, yan, maraming Kristiyano, pag umuugong na, napapalingon. Pag may problema na, nagbaback out. Pag may nasaktan, nakasakit, o may nanakit, nawawala. Huwag kang mawawala. Kaya di ba lagi pinapatuto sa inyo, sabi ko sa kaaway natin, nung binugbog yung aking sambayan ng taga-Pasig. May taga-Pasig ba rito? Pero may mga kapatid ko, Jonathan, yung mga kapatid ko, liliit. Panganay ako eh. Haynes, puro tapal ang mukha niya, puro benda. Rejoice. Umahayo ako noon. Di ba dapat ganito? Pag ganun, kala ko kasama ka to. Bakit ganito? So that's the trial of faith. Sabi ko, masakit yun. Iiyak ka talaga dun eh. Sabi ko, nanalangin ako. Panginoon, salamat po. If this is your will be done. Tapos ako hinarap si Satanas. Kahit di ko nakita, sabi ko, dahil ginawa mo yan sa mga kapatid ko, lalo ako magbabasa ng Bible. Kung 2 chapter, gagawin yung 4 para parusa ko sa iyan. Lalo ako magfa-fasting. Lalo akong hahayo. Lalo ako magme-meditate. Lalo ako magsisipag sa gawain ng Diyos. Kaya sa susunod, sabi ng Diablo, huwag niyong gagalawin yan. Ako, liyari tayo dyan. Katatakutan ka ng Diablo. Sino sa inyo gustong katakutan ng Diablo? Kung talagang ikaw ay naka-abide, hindi ka gaganti ng masama sa masama. Gaganti ka ng mabuti sa masama. Dapat gantihan mo ng mabuti kung ginawa ka ng masama. Yun ang totoong naka-abide. Trust in His Word. Trust in Him. Believe in Him. That's faith in Christ. So, ulitin natin. Nalaglag sa daan, inagaw, kasi hindi naintindihan ang salita ng Diyos. Nahulog, naisaboy sa mabato, mababaw, nakaunawa, pero hindi nilakaran. Naunawa mo na, hindi mo naman nilakaran. Faith without work is dead. Matalahib, ininis yung puno. Nakaunawa, nilakaran, ang problema, hindi nagpatuloy. Dapat tuloy-tuloy. Kahit walang makain. Kahit hindi makapag-asawa. Meron ba rito wala pang asawa hanggang ngayon? Yung matanda na hindi pa nakakapag-asawa. Tuloy lang. Andito pala mga Taga-Lasasin. Mga Taga-Lasasin, welcome kayo. May natututunan ba kayo? Remember, Christian life is a process. Testing of the Lordship of Christ in your life. Testing po yan. So, ano naman yung mabuting lupa? Sino sa inyo naniniwalang mabuti siyang lupa? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pakita niyo sa Diablo na mabuti kayong lupa. Tingnan mo yung katabi mo. Mag-isip ka, pag hindi pa na rin nagtataas yan. Kahit hindi mo na i-chismis yan, alam na niya. Tingnan niyo yung katabi niyo kung hindi yan nakataas ang kamay. Berlick, taas mo kamay mo. Parang hanggat may pagkakataon ka pa. Kaya ako pinatatasin yung kamay. Ito, sabi sa inyo, mga mabuting lupa. Nagtiis, nagtiyaga, nagpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy lang tayo, tuloy. Kahit walang makain, tuloy. Di ba? Hindi pa makapag-asawa, tuloy lang. Woo! Tuloy lang, mga binatang dalaga, tuloy lang. For the last, iniisip ko yung abiding natin, yung abide. Kung paano ito pwedeng maganap sa buhay natin. Yung kinakailangan meron kang maintindihan eh. Alam niyo, hindi rin sapat na may maintindihan. Kung minsan may naintindihan tayo, diyan sa Bible, nakaintindi, di naman nagpatuloy eh. Alam niyo yung problema?
Hindi niya isinuko yung all out, yung no reservation. Subukan nyo, vision nyo, isuko na ninyo. Pride, yung lahat, basta lahat, isuko na ninyo. Alam nyo na yan kung ano. Kasi yan ang magiging hadlang sa iyong paglago, sa iyong buhay. Isipin nyo ang isang tubo. Pagka ang kalahati barado, so yung tubig na dadaloy sa tubo, kalahati lang yun. Kailangan tatanggalin nyo lahat yun. Yung lumang ako. Maganda nga yung nasasaktan ka para lalo mo maintindihan. So remember, Jesus said, if you abide in me and my word abide in you, ask what you will and it shall be done unto you. The two step ng tunay na naka-abide, alam niya, ang focus niya. Ano yun? Seek first the kingdom of God. The second step, doing the right will of God. Righteousness. Standing right with God. Sa mga decision sa buhay, always acknowledge God. Huwag ura-urada. Huwag kara-karaka. Lagi, Lord, ano gagawin ko? Lagi kayo mananalangin sa Panginoon, kahit maliit. No? Pagka ito'y naging attitude ninyo, magiging lifestyle ninyo, hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Nawa, mayroon kayong natutunan at I'm very sure kung maintindihan natin ito, hindi pwedeng hindi nagpapatuloy ang isang Kristiyano na naka-abide sa ating Panginoon. Thank you and God bless you all.